Sa magulo at maduming mundo ng politika, bawal daw ang mga alagad ng simbahan. Ngayong eleksyon, dalawang pari ang naglakas loob. Isuko ang kanilang abito para sungkutin ang makamandag na mansanas ng Estado. Ano ang naghihintay sa kanila at sa ating nananampalataya? I weigh on these matters for many hours before the Blessed Sacrament. In conscience, he didn't want me to run. In conscience, I thought I should run. Higit 2 dekada nang naglilingkod bilang pare sina Father Eddie Panlilio ng Pampanga, pangarap nila ito mula pagkabata. Pero isinantabi ngayon para sumabak sa politika. Kung ang pamunuan ng pamahalaan dito Si Panlilio, na mas kilala sa tawag na Among, ay tatakbo sa pagkagobernador ng Pampanga. Siya ang tinitingalang third force, ang panlaban sa sinasabing 2 puwersang di katanggap-tanggap. Sina Governor Mark Lapid at Board Member Lilia Pineda, mga kontrobersyal na kaibigan ni Pangulong Arroyo. Sa konsyensya ko, I realized na itong karahingan at itong kagustuhan ng third force, napaka-valid. Basic services. And also the salvation, pagliligtas sa moralidad ng Kapampangan. Kasi we feel that, morally speaking, our society in Pampanga is decaying. Perhaps more than any other province in the Philippines. Because of weteng, illegal gambling. Na nakakatakot eh. Nakakatakot in the sense that influensyado ng illegal gambling ang maraming nanunungkulan. Ang maraming militar. Hindi lahat, Kontrolado eh. Tapos yung graft and corruption sa gobyerno, napakatindi naman lahat sa mga kaibigan ko at kapatid, ay payag sila. They were practically pleading me not to run. Bakit po? Safety. Mahal nila ako. Takot sila mawala ako. At yung iba naman naniniwala na this life is not for. Sari-sari ang pangamba sa pagpasok ng mga alagad ng Diyos sa politika. It might divide the clergy and the Catholic population. Puro Katoliko ito umahabol eh. Somehow, sapagkat matagal akong pare, yung perception ng tao, pare pa rin ako eh. Which, to some minds, is not giving out equal opportunity, equal play. So, at saka yung ibang pare, ayaw talagang tumakbo ako. Pag nagpasok ka sa politika, automatically you divide the people. And that is not the work of the church. Maging ang taong simbahan ay nahati. Kaya pagtampo ni Amongit, noon na ayaw namin. Paano ito? Ano ito? Mahirap ito. Sabi namin, hindi namin sa iboboto. Pero ngayon siguro nagising na kami. Sinong iboboto mo, 2 lang yan. Hindi kami iboboto, meron ding mananalo. Kami lang po, gusto namin dito na lang sa parokya sana. Bakit po? Dahil alam mo yung mabahir yung politika, kung minsan magulo, baka masangkot lang sa kwan. Natatakot kaming mapansyan, Matungisan. Kasi sa politika yung kalaban niya, sisiraan siya. Pero hindi kami maniniwala kahit na ano pang sinasabi nila. Dahil nga mabuti siyang tao. Ang maiksing bakasyon o leave lamang ang hiniling niya kay Bishop Pasiano Aniceto ng Pampanga. Yung suspension kasi ay by implication mayroon kang sala. So sinususpende ka. Yung on leave ay humingi ka ng lumabas ka. Manalo o matalo, ayaw daw niyang iwanan ang pagpapari. Kunwari, nanalo sa pagkagobernador. Yung puso, nandyan ng pare. For the past 26 years, pare ako eh. Hindi naman mawawala yun eh. Parang panibagong expression lang ng priesthood. Na it so happen, sadly or what, na sa ating batas sa ating sa simbahan,
for greater reasons, goodness, ay talagang bawal ang participation sa clergy. Naging lumaban kanila Pineda at Lapid ang mga taong unang niligawan ng Third Force. Ang kinatatakot ng, let's say, businessman na tumakbo ay maraming pera nga na dito. Dumadaloy na yun, no? Sa galing sa ibang aspirants for this position. Ang tansya mga 400 millions to 1 billion ang budget. Ganun daw, no? I don't know if this is true. Walang ganung pera yung yung galing sa mga inaasahang tatakbo, no? Ang pag-isip ng marami sa kanila ay pagkapare, yan ang binibigyan. Hindi yan ang gagasta. Inamin ni Among na dumadating na nga lang ang pera sa mga pari. Ang mga proyekto daw niya ay naitayo din ng puro donasyon. Sa katunayan, nang umikot sa text sa nakaraang 3 araw ang pagtakbo ni Among para gobernador, dumagsa daw ang mga pangakong suporta. Ang daming nag-text sa akin, sa aming core group, na nag-pledge ng campaign funds, nag-pledge ng headquarters, nag-pledge ng vehicles. Alam ni Among na hindi niya kailangang maging gobernador para makatulong, pero hindi madala ng kanyang konsyensya na hindi bigyan ang mga Kapampangan ng alternatibo sa darating na eleksyon. I am not a messiah. I am just a spokesperson, an articulator of the aspirations of this group. Morally speaking, decay, Decay. We're decaying. Kaya dapat may tumayong grupo. Matagal na raw nabubulok ang Pampanga, pero mas matindi ang cancer na sumisira dito ngayon. Si Mark ay ex-seminary yan. Mark Lapid. Si Ate Lilia ay malapit sa simbahan yan. As persons, I believe they are good persons. I have nothing personal against them. I even befriend them many times. At yung mga kaibigan nila ng iba ay malapit na kaibigan ko rin. Pero iba kasi yung tao sa ginagawa ng tao. Na nakabalot sa sistemang corrupt. O illegal gambling ang namumuno sa pag-isip at damdamin. Siguro sila ay naniniwala sa ganung tama yung kanilang ginagawa. Pero sa pag-isip ng marami sa amin, including myself, na nasisira yung moralidad ng ating lipunan, na nagbibigay ng kaluluwa sa ating sosyedad. May kasong graft na nakasampa laban kay Lapid dahil sa ghost deliveries at anomalya sa milyong-milyong quarrying fees. Si Pineda naman ay nakaladkad sa issue ng weteng dahil sa asawa nito na sinasabing isang weteng lord. Talamak man ang temptasyon sa gobyerno, tinitiyak niyang hindi siya mababago ng politika. 26 years ako ganito? Ganito, naka-sandals? Mababago in 3 years' time? I don't know. I don't think so. This is my commitment with the Lord. And my commitment to myself, to live simply. Maganda man ang kanyang mga plano, bukas ang isip ni Among na maaari siyang matalo. Kung ayaw ng tao, yung ganung offer, mas gugustuhin nila yung money coming from pagbebenta at pagbibili ng boto. What can we do? But we will not swim there swimming. Hindi ako lalagoy kagaya ng dinalagoy nila. We want walk their path. Use their style. Kung mananalo, okay. Kung matalo, sabi ko, at the end of my life, I will not blame myself for having been given this opportunity to lead a group that was clamoring for changes. Sabi ko, sinubukan ko. I will be at peace with myself. May 45 araw lang si Among nagalugari ng higit 500 barangay at 2 syudad ng Pampanga. Hindi siya nangangamba. Ngayon pa lang ay ilang barangay captain na ang bumaliktad at lumipat sa kampo ng pari. Maximum yung turnaround. Ganun ang ginawa ko. Hindi na ako nagdalawang isip pa kung sino yung susuportahan ko. Nung una,
Wala akong choice. Dalawa lang kasi yung pinag-uusapan nating tatakbo eh. Nung nagkaroon ng third force, yun. Dahil hindi ko na mapipili si Lapid eh, wala man nagawa sa baryo ko eh. Yung mga request ko, kapal hanggang ngayon, wala pa naibigay. Final na ako, kaya mong ako. I believe it is God's will for me that to run. At nagpasya akong tumakbo. So kung gugustuhin ng Panginoon, parang imposible.